Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Ito ay piniruklama po ng Commission on Election bilang mayor ng Legazpi. Ang Legazpi City si Albay at dating Congressman Alfredo Garbin. Kasunod po dun sa pagkakadiskwalifikasyon sa dating alkalde at dyan sa Legazpi na si Carmen Rosal. Sa ginanap pong proklamasyon noong Lunes, November 11, mga kaibigan, kumbaga ipinatupad na po ang desisyon ng COMELEC na nagpapawalang bisa yung sinasabing proklamasyon ni Rosal bilang alkalde mula sa 2022 election. Kumbaga yung change in leadership ay naganap matapos po yung napakahabang legal na battle. Kumbaga natapos din po kinalaunan at ito po ay pinagtibayan, mga kaibigan, ng Korte Suprema, yung sinasabing diskwalifikasyon kay Rosal noong October. At napag-alaman po ng Korte, mga kaibigan, meron pong legal na nagdidistribute itong si Rosal ng pondo. Di ba ganito rin nangyari doon kay Noel Rosal doon sa mga transport toda? Anong kasagsagan po ng kampanya? Ito upang ating kamustahin ang bagong upong alkalde. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si Legazpi Mayor Alfredo Garbin Jr. Magandang hapon po, Mayor Alfredo Garbin. Welcome po sa Target on Air. At kamusta na po kayo, Mayor? Magandang hapon at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Okay naman po tayo, busy sa preparation ng ating lungsod sa paparating na bagyong Pipito. So we are anticipating this typhoon na dumaan dito sa ating lungsod. And that's why we are implementing right now preemptive evacuation sa mga high-risk areas na kung saan papunta na sa mga evacuation centers yung ating mga kababayan. Mayor, may iba naman tayo. Matapos po marinig ng inyong kababayan niya sa Legazpi, ito naging decision po. Ano po naging reaksyon ng inyong kababayan na kayo po ng uupong mayor dyan sa Legazpi? Well, natuwa at ito ay kumbaga tuldok doon sa issue na nagdi-divide, kumbaga umahati sa mga kababayan nating Legazpi. And finally, the decision of the Supreme Court, which is a unanimous decision, kinatigan ang COMELEC and Bank na tayo dapat ang maitalaga na karapat-dapat na mayor ng Legazpi. Ay ito'y tinuldokan na ng Korte Suprema. So I'm so happy and I'm so thankful for the Supreme Court for upholding the rule of law. At bilang kasalukuyang mayor na po ngayon, ano po yung inyong mga bagong plataforma yung programa para po sa taga Legazpi, Mayor? Well, syempre nandito yung edukasyon at health sector. These are the investment to human capital na patuloy na isinusulong natin. Pero syempre yung mga naiwan na problema sa maruming tubig at itong distribution ng power na kung saan na palagi nagbo-brownout, ito ay palaging reklamo sa atin at hinahanapan natin ng solusyon. These are basic public utilities that serve the people of Legazpi, and therefore it is we are obligated to find solution to it. Pero yung mga programa dala-dala natin galing sa Ako Bicol Party List bilang congressista for 9 years, patuloy natin na ini-implement ngayon. At kamakailan, di ba meron pong binulugar po ito si Senador Villanueva regarding po dun sa flood control project dyan sa Legazpi City. Kamusta po? Naka-recover na po ba? Grabe po nangyaring pagbaha po dyan, Mayor. Well, some parts of the barangays in the city were submerged into flood waters. Sa kadahilanan na talaga ay most of them are catch basin. There's no amount of flood control can control yung buhos ng ulan. Talagang sobrang lakas ng ulan. I mean, yung ibubuhos for 2 months, binuhos mo lang sa 1-2 araw, ay talagang parang ano yan parang kumbaga isang tawag nito bowl na ang capacity is 1 liter lang pero binuhusan mo ng 10-20 liters, talagang aapaw at papunta doon sa mga residential areas. So, kaya nga ngayon, in anticipation of this typhoon, ay tayo ay masyado nag-iingat. Yung preparedness action natin ay patuloy at when you speak of recovery, totally naka-recover tayo pero ito na naman,
paparating isang bagyo, super typhoon pa, talagang dapat mag-ingat at maghanda. Apo, at ang kagandaan po yan, kumbaga, yung tulong po ng national government that to the rescue dyan sa Legazpi City, Mayor. Well, tama po. Marami tayong tulong. Nagpapasalamat tayo because most of the agencies concerned ay patuloy na to DSWD. And right now, nandito yung mga kasama natin, mga first responders, BFP, the Coast Guard, the Philippine National Police are helping us in, maipatupad itong order na sana maglikas na yung mga kababayan natin doon sa mga lugar na considered as nasa geohazard areas. Apo, at bukod pa rito, Mayor, ano pa inyong maipapangako sa inyo pong mga nasasakupan bilang kayo na po yung kasalukuyang alkalde? Well, sa ngayong panahon ng typhoon, we'll do everything. We have preposition our equipments para ito ay makatulong during, before, and after ng kalamidad. Pati na rin yung mga declogging and then cutting of tree branches na adjacent to electric poles pinapagawa natin ngayon and to mitigate the effects of the damage of this typhoon. And nagsusulisit ako sa ibang ahensya ng gobyerno upang patuloy na matulungan ang ating mga evacuees papunta sa kanilang mga evacuation center vehicles, going to the evacuation centers para madali at magaan-gaanan ang gastos ng mga barangay. Apo, at mensahe po, Mayor Garbin, sa ating mga taga-subaybay, particular po dyan sa Legazpi City. Nasa inyo huling pagkakataon po, Mayor. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Korte Suprema sa pagkatalaga sa atin bilang karapat-dapat na alkalde ng City of Legazpi. Pangalawa, hingi ko po ang kanilang kooperasyon at pagtiwala dahil sa ngayon nahaharap tayo sa isang pagsubok na kung saan pag hindi tayo nagkaisa ay baka may masalanta at may maraming madamage. Ang aking kahilingan naman ang kanilang kooperasyon na sumunod sa order ng preemptive evacuation, kaligtasan ng bawat isa ang aking hangarin. At sana, pagkatapos ito, we can attain the zero casualty upang tayo lahat ay makabalik sa ating mga tahanan. Salamat and magandang hapon po. Apo, salamat po, Mayor Alfredo Garbin Jr. ng Legazpi City. Mayor, salamat po. Ingat po palagi. Salamat. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air.